hindi tayo pumapayag, kailangan magsasalita tayo, okay? Oh, syempre bago ang lahat, i-congratulate ko muna yung ating isang kapatid na si Banat Bay. Oh, congratulations kay Banat Bay. Kay Attorney Topacio, kay Crisette Chu at saka kay Tio Moreno dahil nagwagi sila doon sa katarantaduhang isinampang demanda nitong babaeng akala mo'y pinakamabait na tao sa buong Pilipinas, parang santo. Pero maladyablo naman ang ugali. Oh, so sinampahan niya ng cyber libel itong mga mga kasama natin, puros mga Duterte, Duterte supporter to. Oo, dahil yata doon sa alam ko doon to sa sa yung kay alias Rene. Oo, hindi pa siya nakontento na pina-take down niya yung mga Facebook pages channels. Noong mga naglabas ng statement nung recording ng pag-amin ni alias Rene sa sambayan ng Pilipinas na siya daw di umano ay kinontrata lang nitong aling ito. Dati na may issue ito ng pagtatamper ng mga testigo. Oo, may kaso pa nga itong para may sinampapangang kidnapping dito dahil meron yatang mga minor de edad na hinold ito Patungkol yan dyan sa inquiry din ng war on drugs dyan sa Senado noon. So ngayon, itong mga matatapang na mga Duterte loyalist, itong mga Duterte supporters, ayan, dinimanda niya dahil nasira daw yung kanyang puri. Putang ina niya, nasira pa puri mo, sirang-sira naman na puri mo. Ano pa masisira sa puri mo? Sirang-sira naman na yan. Walang hiya naman talaga. So, congratulations at nagwagi ang freedom of expression versus freedom of suppression. Hindi pa, suppression of freedom of expression. Hindi, nakakapagtaka lang kasi. Ito si Risa Ontiveros, aktivista man ito. Aktivista ito, ang advokasya ng mga ito kapag may mali, magrarally. At doon nakilala ito. Walang ginawa ito kundi magrally at sinuwerte siya sa kakarally niya. Ngayon senador na siya. Magrally. So karapatang pantao daw yan yung kanilang ginagawang pagrarally. Pero noong sila na yung subject, noong sila na yung kinikriticize ng mga Pilipino, let's consider Banat Bay, Tio, si Crisette and si Attorney Topacio, let's consider them as critics ng mga taxpayers, na mga kritiko ng mga nasa gobyerno. May sinabi na Supreme Court dati na kapag ikaw ay nasa gobyerno, hindi ka dapat balat sibuyas. Dapat sagutin mo na lang yung mga paratang sa'yo kasi public service and public office is a public trust. So, kung hindi mo na nakukuha sa mamamayang Pilipino yung tiwala nila, ibig sabihin may mali sa ginagawa mo. Mabuti naman at umaandar pa rin ang batas dito sa Pilipinas at kinatigan ng korte itong mga dinidimanda ni Risa Ontiveros kasi naman wag mong gamitin yung iyong kapangyarihan bilang isang senador, bilang isang malaking personalidad para gipitin yung mga tao na bumabatikos sa iyo. Kapag binatikos ka ang pinakamaganda, sagutin mo o kaya wag mong pansinin kung sa tingin mo hindi totoo yung mga pinagsasasabi nila, di ba? Di wag mong pansinin, sanay naman kayo sa ganyan, sa didmahan, di ba? Dinidedman nyo lang din naman yung mga magdanakaw sa Pilipinas. Ang dami mga nagnakaw sa flood control, di ba? Dinedman nyo. Ikaw nga, dinedman mo rin lang si Tonying. Bakit hindi mo dinimanda si Katonying ng cyber libel? Siyang naglabas na meron ka daw sandamukal na insertion sa amendments. Nag-deny ka pa, nagsinungaling ka pa sa media, sinabi mo wala kang ganun. Pero lumabas, nagpakita ng listahan si Katonying. Ipinakita niya na napakarami palang insertion. Ba't hindi mo siya dinimanda? Hindi ba nasira ang reputasyon mo doon sa ipinakita niya na bait-baitan ka? Tapos, kunyari, nag-iimbestiga kayo sa flood control, galit kayo sa may mga insertions, tapos napakarami mo palang insertions. Mantakin mo, isa lang ang requested na project mo, isa lang ang requested, tapos napakarami mong insertion. Di ba? Bakit hindi mo na lang sagutin yun? Bakit demanda? Ang ibinabato mo doon sa mga taong nagtatanong lang naman sa inyo. Tapos na ba yan yung issue nung kay alias Rene? Akala ko Senate inquiry kayo tungkol dyan. Bakit hindi ka na nagpatawag ng Senate inquiry patungkol dyan?
baka sakali ulitin nung alias Rene yung kanyang mga sinabi na binayaran mo lang siya. Sabi niya, hindi natin sinasabi, hindi naman sa atin nagsimula yun. Nagsimula lang din yun sa isang YouTube channel, sa isang Facebook channel, Facebook page, naglabas ng video, and then kinontent lang naman natin. Sabi ko nga sa inyo, yung aking Facebook page na kasing tanda na, mas matanda pa sa anak ko, na-take down dahil lang dyan sa alias Rene na yan. Mantakin mo, hawak mo na ang Facebook. Taga Gabriela ba o Akbayan? Yung nagfa-fact check ng Facebook. O sa inyo na nga ang Facebook, tapos yung pati mga komento ng mga netizen ayaw niyong pakinggan. Pinati-take down nyo nga yung mga channels namin. Hindi nga kami nagreklamo, nagawa lang kami ng mga bagong channel para hindi huminto ang boses ng taong bayan, tapos magdidimanda kayo. Kakapal ng mga pagmumukha nyong, kapal-kapal na makeup mong, kapal-kapal pa ng mukha mo, ha. Tapos balak mo pa maging presidente. Paano na yan, Risa, pag naging presidente ka, di lahat na magsasalita, didimanda mo? Putang ina, diktador ka niyan. Akala ko ba ayaw nyo sa diktador? Akala ko ba ayaw nyo sa mga nag-aabuso sa karapatan ng pantao? Bakit una kang umaabuso? Gusto mo maging presidente tas ayaw mo sinisita ka? Wala kang karapatan maging presidente pag ganyan. If you are not up for constructive criticism, wag ka nang magpolitiko. Kung ayaw mo na binabatikos ka, kung ayaw mo na nagkakaroon ka ng issue, pwede ka naman magmadre. Sa sobrang bait mo naman, baka palitan mo si Mother Teresa, magmadre ka na lang. Walang problema. So congratulations sa mga kapatid natin. Kay Banat Bay, kay Crisette, kay Tio, kay Atty. Topacio, at kung sino-sino pang mga sinampahan ng kaso. Ayan ang sinampahan niya Banat Bay, Ka Eric, si Crisette Chu, Joey, Jasonza, Alex Destor, aka Tio Moreno. Yan yung mga sinampahan niya ng kaso. Congratulations sa inyo. Nanaig ang batas sa Pilipinas. Congratulations. Ito pa, reaksyonan pa natin to. Itong nakakatawa at punong-puno ng katarantaduhan ng image na ito. Sabi ni Leni Robredo, si Leni Robredo ay isang dilawan. Si Leni Robredo ay Malacori Aquino ito. Namatay yung asawa nito, tapos namatay yung asawa niya, naging vice president siya ng Pilipinas. Palakpakan. Ito ang tumalo kay Bongbong Marcos. Ito ang nakakatawa rito, ha. Si Leni Robredo tinalo si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos sa loob ng 6 na taon. Sinasabi niya mandurugas ito si Leni Robredo. Dinugas daw siya. Di ba? Mantakin mo, ha. Yung tao na nagbibintang sa'yo na dinugas ka, pagdating noong eleksyon ng 2022, dinugas ka din. Tapos parehas kayong mandurugas, kaya bati na kayo ngayon. Mandurugas daw ito si Leni Robredo. Tapos sabi nila, dinugas din daw ni Bongbong si Leni Robredo kasi parang si Bongbong meron siyang mga ebidensya na dinugas siya. Hindi pinakinggan yun ng Presidential Electoral Tribunal. PET, hindi pinakinggan yon. So parang ang nangyari ngayon, yung mga pandurugas na ginawa ni Leni Robredo, ginawa nila noong 2022. Hindi ngayon makapagdemanda si Leni. Bakit? Kasi kung ang grounds ng kanyang demanda, yun din ang grounds ng demanda ni Bongbong Marcos noon, so bakit pakikinggan ka? Si Bongbong Marcos noon, hindi pinakinggan. So ginamit nila yung pinagbabawal na technique sa bawat isa at ngayon magkaibigan na sila. Yung magkaaway noon, yung nagpapatutsadahan noong 2022, nananawagan pa ng hair follicle test, drug test, na magnanakaw daw ang mga Marcos, na martial law, madaming namatay. Galit na galit si Leni Robredo at mga dilawang tae. Tapos ngayon, magkaibigan na sila. Ang sabi ni Leni, gusto daw niya na magtagumpay si BBM dahil ang tagumpay niya ay tagumpay ng bansa. Abay, gaga ka pala Tarantado ka pala Bakit hindi mo yung ginawa noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Di sana kung naging supportive ka din sa kanya, kung sana lahat ng mga panukala niya sinuportahan mo din, di sana naging matagumpay din siya. Although naging matagumpay naman siya kahit wala yung tulong mong visit ka. Pero sana mas naging matagumpay si Pangulong Duterte kung sinuportahan mo rin siya katulad ng pagsuporta mo kay Bongbong Marcos na di umano magnanakaw sa pera ng taong bayan, na di umano dinideliveran ng mali-maliit ang pera galing sa mga ghost projects ng flood control, sa mga insertions at sa mga pagmamanipula ng budget ng Pilipinas.
Hindi ko alam kung anong klaseng tagumpay ba ang gusto mong mangyari, tagumpay niya. Kasi ang tagumpay niya, yung pagiging tagumpay nila sa pangnanakaw ng pera ng taong bayan, di umano. Yung pagiging matagumpay niya roon, naghirap ang bayang Pilipinas eh. O hindi ba, ikaw na nagsasabi, talamak ang droga dyan sa probinsya mo. O, eh bakit talamak pala droga dyan sa probinsya mo? Eh bakit yung presidente na walang ginagawa sa issue ng droga at mayroon pang issue na nagdodroga, bakit sinusuportahan mo? Okay man ito, kasi miski naman ako eh. Suportado ko naman si Bongbong kung maganda ginagawa sa bayan. Kaya lang wala eh. Walang magandang ginagawa sa bayan. Sige, hinahamon kita, Lenny Robredo. Magsabi ka nga ng mga bagay na ginawa ni Bongbong Marcos na naging tagumpay ng Pilipinas. Tangina, lahat ng presyo ng bilihin ngayon, mahal ng kuryente, mahal ng upa, mahal ng tubig, mahal ng lahat. Mahal ng pagkain, mahal ng gasolina, putang ina niyan. Siya na lang ang hindi natin minamahal. Lahat nagmahal na, siya na lang ang hindi natin kayang mahalin. Dahil sa dami ng paghihirap na nararanasan natin sa Pilipinas, putang ina niyan. So gusto mo suportahan namin siya? Ha? Paano namin siya susuportahan kung di umano ninanakaw nila pera ng taong bayan? So pag nagtagumpay siya, tagumpay ang bansa, 2 taon na lang, di pa siya nagtatagumpay. 4 na taon na nakakalipas, putang ina, hindi pa nagtagumpay ang Judas na yan. Wala pa nagawa sa bayang Pilipinas. Ang laki ng utang ng Pilipinas, 17 trillion na utang ng Pilipinas. Wala naman tayong infrastructure na napapakinabangan ngayon. Yung subway project, itinigil na. Yung puta mga proyekto ng railway sa Mindanao, tinigil din. So saan nila dinadala tong pera na to? Paano magtatagumpay yung utang ng utang tapos wala namang ginagawa para makabawi yung bayang Pilipinas? Kung sana lang sinuportahan mo rin si Pangulong Duterte noong siya'y Vice President kasi ganun ka naman pala eh. Nung Vice President ka, pag nagtagumpay naman pala ang presidente, tagumpay ng bayan, bakit number 1 kang obstructionist nung panahon ni Pangulong Duterte? O so kung halimbawa Lenny Robredo, halimbawa manalo si Inday Sara sa 2028, susuportahan mo rin kaya siya dahil ang tagumpay niya ay tagumpay ng bansa? Ang ina nyo talaga, kakapal ng mga pagmumukha nyo but anyway. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Walang